O, tapikin mo ulit yung 3 mong tinapik kanina. Sabi mo, hindi na uubusan ng Diyos. Go! Hindi na uubusan ng Diyos. Hindi na uubusan ang Diyos. When your prayers are not answered, but others get theirs, it cannot be because of a shortage of blessing from God. May iba pong ibang possibilities. Let me give you 3 questions you need to ask when your prayers are not yet answered and others are being answered. Ito yung una. Do I need to do something? Sabi ni God kay Cain, why are you so angry? Why do you look so dejected? You will be accepted if you do what is right. If you do what is right. Minsan, hindi sinasagot ng panalangin mo kasi merong si Lord gustong pagawa sa iyo. Gawin mo to. You know, best-selling author Anthony Robbins said this wonderfully. The quality of your questions can determine the quality of your life. There are 2 mindsets, scarcity and abundance mindset. Ang mga scarcity mindset, these are their questions. Pag dumating sa krisis, pag dumating sa hindi sinasagot ni Lord ng panalangin, ito mga pwedeng tanong, why is God unfair? Bakit siya, hindi ako? Why is she better than me? How can I get rid of him so I get his blessing? Yan ang scarcity. Yan ang tanong ni Cain, kaya pinatay niya ang kapatid niya. But imagine if Cain had an abundance mindset. Iba ang tanong niya, how can I offer a better sacrifice next time? Babalikan ko yung offering nila. Ha? Tingnan niyo ako. Si Cain, kumuha lang ng ilan. Basta kumuha-kuha lang, tapos inalay kay Lord. Ay, grabe si Abel. Si Abel got the best of his flock and the firstborn. O, tingnan niyo ako. Ang firstborn, ang una. Sa firstborn, pwedeng magkaroon ng marami yan, mga anak. Tapos yung mga anak ng firstborn, mga anak din ng iba. Tapos yung anak ng firstborn, maranganak ng iba. Nakita nyo, galing sa isa dumami, multi-level marketing. Kaya lang dahil binigay na yung una, wala na lahat yun. Pero binigay pa rin ni Abel. Kaya kung si Cain ay abundance mindset, talaga pag-iisipan niya, bakit kaya maganda yun? Bakit kaya? Ano kaya? Ano? Another is this, what did I do wrong that my brother did right? That's abundance mindset. And finally, how can I get able to coach me on how to sacrifice well? Second, pag hindi sinasagot ni Lord ang panalangin mo tapos sinasagot sa iba, tanungin nyo ito, is it the right time? Is it the right time? May nagme-message sa akin, sabi nila, bakit po ganun? Nagpapakabait naman ako, pero bakit wala pa rin akong jowa? Gusto kong sagutin, malay ko. Tanong mo sa nanay mo. Imagine mo kung tanungin niya sa nanay niya, Mami, pangit ba ako? Tatanungin ng mami niya sa kanya, may jowa ka ba? Wala po. Exactly. Diba? Maybe it's not the right time. Yung pinagdadasal mo, hindi pa right time. But when God gives on time, it will always be the right time. Kaya while praying for it, I want you to believe in this statement, I am next. Sabi niyo nga, I am next. Number 3 is this. Is there something better coming my way? When you don't get what you're praying for, you may be praying for the wrong thing. Sa Tagalog, hindi bagay sa'yo. Pinagdadasal mo, hindi bagay sa'yo. And you need to say this with faith, something better is coming my way. Sabi niyo nga, something better is coming my way. Tapikin niyo yung katabi niyo, sabi niyo, something better is coming your way. Put your hand upon your heart, everybody, and say it again, I have more than enough. Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, you have more than enough.
Let's all stand, brothers and sisters. Your life is made up of your choices. Ano yung buhay mo ngayon? Dahil yan sa mga pinili mo kahapon. Adam, Eve, Cain had a choice. And they chose poorly. They bought the biggest lie of the enemy. This is the ultimate strategy of the enemy, telling us this lie. God is not good, and therefore cannot be trusted. Hindi mabuti ang Diyos sa'yo. Huwag ka magtiwala sa Kanya. At pag naniwala ka dyan, you know what you will do? You will take matters into your own hands. You will fall into worry, and you will be stingy. Kuripot. And you will fight with others. Kasi pinaniniwalaan na hindi mabuti ang Diyos, hindi pwedeng pagkatiwalaan. But the question here today is this: will you trust that God is good to you? Will you trust that God is generous to you? Will you trust that there is more than enough for your needs? That is my prayer. Para pag alis nyo rito, kahit konti lang yung laman ng wallet nyo, I have more than enough. Where Adam, Eve, and Cain failed, Jesus succeeded. He chose well. When his father said, "Give your life," he gave it. At ito'y bumalik na ano? The resurrection of Jesus. Put your hand upon your heart again and declare it, I have more than enough. Pwede nyo bang tapikin yung 5 tao sa paligid nyo? Kilala nyo o hindi? Tapikin nyo, tingnan nyo siya sa mata at sabihin mo, you have more than enough. Go. You have more than enough. 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 A few weeks ago, lumabas kaming pamilya, kasama ko mga father and mother-in-law ko. Punta kami sa lunchtime, may mga binili-bili, konti, tapos punta kami rest. Gandahan mo, Vic, yung tugtog mo, ha? Halaga yan. Punta kami sa restaurant, tapos order kami ng food. Pagka-order namin, may pumasok, 2, mga taga-feast, mag-asawa. Gandahan mo, Vic. Yan. Mahalaga yung tugtog mo ha. Dumating, tapos binati kami. Nakita na naman kami kanina sa mall kain din sila, bandaron sila. Tapos kami, doon dumating yung food, kain kami. Tapos after namin, halos matapos kumain, lumapit sa amin yung mag-asawa. Ay, gandahan mo, Vic. Yan. Lumapit sa amin mag-asawa. Nagpaalam na, alis na kami. God bless you. See you sa feast. Tapos alis sila. Pagkatapos, hiningi ko na yung bill. Alam niyo, lumapit yung waiter at sabi, "Sir, bayad na po kayo. Bayad na kayo." Sabi ko, "Ha? Gandahan mo. Sino nagbayad? Yung 2 mag-asawa ho doon." Ay ko talaga. Ay ko sayang. May take-out pa naman ako. Hindi na naabutan. Diba? So kami talaga, ba't kami binayad? Tinext ko na lang, text, ganyan, papasalamat, ganyan. Pero kilala namin yung 2 yun yung mag-asawa na yun. 3 anak, ay mahirap ang 3 anak. Diba? Kung kumain lang, kalakas. Kaya kayo mga bata, huwag masyado malakas kumain, ha? Mahirap magpalaki ng 3 anak, mapag-aralin. Hindi madali ang buhay, hindi naman sila mayaman. Pero pinakain niya kami, ang dami namin. Maganda mo, Vic, yung tugtog mo. Bakit mo kami nilibre, Vic? Ha? Because they believe
they have more than enough. Kaya ako every time, simula nun, pumapasok ako ng restaurant, tinitingnan ko talaga kung may taga-feast. Malay mo, di ba? Pag may nakita ako, you have more than enough. Paalala ko sa kanya. You have more than enough. If you think you don't have enough, you will be stingy. Ang mahirap nito, hindi ka lang kuripot sa iba, kuripot ka rin sa bawat isa nyo. Tapos si Lord, gustong-gusto kang pagpalain. Merong pinapagawa sa'yo mong gawin kasi pinaniwalaan mo ang kasinungalingan ng kalaban. Tama na! Ang tagal mo nang naniniwalang mahirap ka eh. Ang tagal mo nang pinaniniwalaan na kawawa ka eh. You are not a victim. With the Lord, you are always victorious. No matter what happens to you. You just need to change your glasses. Palitan lang. Kasi pag mali yung grado, walang glass, di ba? Parang di mo makita yung blessing sa harap mo. Wear your glasses of faith and you will see that you are blessed.